Pagkababa ng bus ng magkakaibigang Sandro, Jimel at Felix ay nakaabang na ang isang tricycle sa gilid ng kalsada. Kaagad na ipinakilala ni Felix sa mga kaibigan niya sa driver ng tricycle ng kanyang tiyuhin. Matapos ang pakikipagkamay sa isa't isa, ay sumakay na sila at nagtungo na sa bahay ni na Felix. Aliw na aliw ang magkaibigang Sandro at Jimel sa mga nakikita nila sa paligid habang bumabiyahe. Ang ganda dito, Pards. Probinsyang-probinsya ang dating. Ang lawak ng palayan. Ang sarap ng amoy ng palay. Gustong-gusto ko talaga ang ganyang amoy. Naalala ko tuloy yung probinsya namin noon. Kaso, wala na kami babalikan eh. Binenta na kasi ng tatay ko yung lupain namin doon para mabili yung tinitirhan namin ngayon. Pagkukwento ni Sandro. Ngayon nga lang din ako nakapunta sa ganitong probinsya eh. Kung alam ko lang na ganito kaganda yung lugar nila Felix, naku, noon pa sana ako sumama sa kanya. Matagal na niya akong inaaya eh. Kasi sabi niya, kakaiba raw magdiwang ng festa sa kanila. Gusto ko lang maranasan. Mas malakas na ang loob ko ngayon kasi may kasama na ako. Medyo may takot talaga akong pumunta sa mga lugar na hindi pamilyar sa akin eh. Sagot naman ni Jimel. Bakit naman? Tanong ni Sandro sa kaibigan. Siyempre, millennial na, Pards. Palagi kong naririnig sa iba na anong taon na raw ngayon. Naniniwala pa sa mga aswang, mangkukulam, mambabarang at kung ano-ano pa. Pero alam mo ba, yung nagsasabi nun, madalas sila mismo yung ganon. Pansinin mo lang ha, ang totoo kasi niyan, mulat na mga tao sa mga mapagpanggap. Totoong merong ganon. Takot lang lumantad ang mga naka-experience dahil baka balikan sila. Kaya nananatiling tikom ang mga bibig nila. Kaya bilib ako kay Felix eh. Bakit? Ano bang ginawa niya? Tanong naman ni Sandro. Sabi kasi niya sa akin, bago raw ako umalis, magdala ako ng mga panlaban sa aswang. Para daw masiguro ko yung kaligtasan ko. Kasi hindi raw niya ako mababantayan ng 24 oras. Mas mainam na raw yung ligtas ako palagi, no? At hindi lang yun, Pards. Binigyan niya pa ako ng langis na nasa maliit na bote. Sabi niya, kapag raw may mga aswang sa paligid, kumukulo daw yun. Medyo natawa naman si Sandro sa mga sinabi ni Jimel. Pero hindi lang siya nagsalita para hindi mabasag ang trip nito. Kaya Pards, pagdating natin doon, huwag kang basta-basta lalayo sa akin ha. Wala ka naman mga dalang proteksyon eh. Hindi ka ba sinabihan ni Felix? Tanong pa ni Jimel. Sinabihan din. Pero di naman ako naniniwala eh. Kaya mo na. Pag dumating tayo doon at nakita natin na walang bawang at asin sa kanila, doon na tayo magginala. Sagot ni Sandro. Eh paanong hindi naman sila aswang pero may mga kapitbahay silang ganon? Paano natin malalaman? Alangan naman pasukin natin yung kusina nila. Trespassing yun, Pards. Tinapik na lang ni Jimel ang balikat ng kaibigan at saka nginitian ito. Huwag ka masyado maglala. Aswang lang sila. Matalino tayo, kaya relax ka lang. Umiling-iling na lang si Sandro sa sinabi ni Jimel. Pareho na silang nanahimik at tiningnan na lang ang kanilang dinaraanan. Makaraan ng ilang minuto ay nagsalita ulit si Sandro. Pards, pansin mo ba? Kanina pa tayo bumabiyahe pero di pa tayo nakakarating sa bahay nila. Natapos na ang palayan. Hindi na rin ako nakakakita ng mga bahay. Parang paliblib na tayo ng paliblib ah. Medyo kinakabahan na ako. Uy, nagkabi ka ba kanina sa stopover ng bus? Tanong naman ni Jimel na tinanguan ni Sandro. Kaya pala. Siguro, madaming kape ang nilagyan ng tindera kaya kabog na naman ang dibdib mo, no? Sabi ko naman sa iyo eh, mag-cup noodles ka na lang eh. Tingnan mo, dinadaga ka na. Ito naman. Makiramdam ka kasi. Dapat maging alerto ka. Inispang sabi ni Sandro kay Jimel. Alerto naman ako, pero hindi naman ako kasing OA mo, no? Sagot ni Jimel. Pagkatapos ay isinalpak na lang ang headset sa kanyang tenga at nakinig ng music. Medyo nainis siya dahil hindi gumagana ang radyo sa kanyang cellphone. Dahil wala ng signal sa lugar. Kung kaya't mga music na lang sa kanyang playlist ang kanyang pinatugtog. Matapos ang ilang minuto pa, ay unti-unti na silang nakakita ng mga bahay. Siniko ni Jimel ang kaibigang si Sandro. O Pards, may mga bahay na oh. Ibig sabihin, may tao pa sa lugar na ito. Natatawa pa niyang sabi. Hindi naman nakangiti si Sandro sa mga nakikita. Tinanggal ni Jimel ang kanyang headset
at pinakinggan ang sinasabi ng kaibigan. Ang weird talaga sa lugar na ito. Bakit ang mga bahay nila old style pa? Parang hindi pa nila nakikilala yung semento at hollow blocks. Napakagalpak na lang ng tawa si Jemel, kaya nahatak niyang sumilip sa kanila si Felix na naka-backride sa driver. Oh, bakit Pards? Tanong nito sa kanya. Wala. Natatawa lang ako dito sa kaibigan mo to, Pards. Mamaya nga, ilibot mo sa baryo nyo to para malaman niya ang kaibahan ng baryo sa syudad. Sige. Sagot naman ni Felix. Huminto ang tricycle sa bakuran ng isang bahay. Pagkababa nila ay sinalubong si Felix ng matandang babae. Felix, apa ka? Mabuti umuwi ka. Kami lagi lang naghihintay sa pagbabalik mo. Sobra akong nag-aalala sa iyo, apo. Lola, ano ka ba? Buwan-buwan naman po akong nauwi, no? Sagot naman ni Felix sa matanda. Ang isang buwan ay katumbas ng isang taon para sa akin. Alam mong, ikaw na lang ang natitira sa akin. Maigpit na yumakap ang matanda kay Felix. Kumalas ito sa pagkakayakap na makita mga kaibigan ni Felix. Mga kaibigan mo sila? Opo, Lola. Isinama ko sila. Nakangiti naman bumati sina Jemel at Sandro sa matanda. Nabigla pa si Sandro nang hawakan siya ng matanda sa braso. Maigpit ang pagpisil ng matanda sa kanyang braso, kaya medyo nailang siya. Hindi nagsasama na kaibigan ng aking apo. Ngayon pa lang. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan niya kayo. Dapat kaming maghanda ng magarbo para sa inyong pagdating. Kinabahan si Sandro sa sinabing yun ng matanda, kaya bigla niyang binawi ang kanyang kamay. Nangilabot din siya sa kakaibang ngiti nito at ang pagsingkit ng mga mata. Lola, wag mo naman siyang takutin, no? Baka mamayang gabi tumakas yan. Yari ako sa mga magulang nila. Kinausap ko pa naman sila isa-isa. Baka ipapulis ako kapag naligaw sila dito. Natatawang sabi ni Felix. Ay, natakot ba kita? Nako, hindi ka dapat matakot. Sadyang natutuwa ako dahil nagsama ng kaibigan ng aking apo. Alina kayo. Dumito na kayo sa loob. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Tuwang-tuwa ang matanda. Hatak-hatak pa nito ang braso ni Sandro papasok sa loob ng bahay. Napalingon si Sandro sa mga kaibigan at nakita niyang nagtatawanan ng dalawa. Narinig pa niya ang sinabi ni Felix kay Jemel. Nako, nagustuhan ni Lola si Sandro. Yari na. Nangilabot at pinanlakihan ng mata si Sandro sa sinabing yun ni Jemel. Ano bang nangyayari? Bulong niya sa sarili. Ako ba ang unang kakainin kong aswang ang mga yan? Huwag naman sana. Sabi pa ni Sandro sa isip. Pagkapasok sa loob ng bahay, ay kaagad silang pinaupo sa bangko na yari sa matibay at makapal na tabla. Sandali lang. Magpapalabas ako ng inumin at merienda para mapawi naman ang gutom nyo sa mahabang biyahe. Sabi ng matandang babae. Kaagad nitong tinawag ang isang babaeng mahigit 40 na ang edad at nang makalapit ay pinaglabas ito ng makakain. Palihim naman siniyasat ng tingin ni Sandro ang kabuuan ng bahay habang nakikipag-usap ang mga kaibigan niya sa lola ni Felix. Naghahanap siya ng mga bagay na pwedeng makapagsabi sa kanya na aswang ang nakatira sa bahay na yon. Hindi man lahat, pero baka kahit may isa sa kanila ang aswang. Nakakita siya ng walis tingting at walis tambo ng mga nakasandal ng patayo sa dingding. Mukhang hindi nga sila mga aswang. Sabi niya sa isip. Hindi pa siya gaanong nakumbinse dahil hindi pa naman siya nakakapunta sa kusina. Inilabas na niya ang kanyang pasalubong. Kinuha niya sa loob ng bagang isang Tupperware na naglalaman ng longganisa na bawang ang flavor. Pinutol niya ang usapan nila nang iabot niya sa matandang babae ang Tupperware. Ay, Lola, may pasalubong nga pala ako sa inyo. Ito yung kilalang produkto sa lugar namin, oh, longganisa. Kapag natikman niyo po ito, nako, hahanap-hanapin niyo po. Dahil sa tuwa ng matanda sa kanya, ay kaagad itong kinuha ang Tupperware at binuksan. Nako, oo, tama ka. Madalas ito ang pasalubong sa akin ni Felix kapag umuwi. Pero hindi na siya nagdadala kasi mahal daw ang baboy sa Maynila. Mabuti at dinalhan mo ako nito, apo. Pinasaya mo ang lola. Ang gusto ko talaga nito yung bawang na lasa.
Bawang ba ito? Tanong pa ng matanda. Hindi gaanong nakasagot si Sandro dahil hindi niya alam kung nagsasabi ba ng totoo ang matanda o baka ayaw lang magpahalata na aswang ito. Piloso pa namang sumagot si Felix sa kanyang lola. Hindi la, sibuyas flavor po yan. Ano ba? Matagal ko na sinasabi sa inyo ang kaibahan ng kulay ng bawang at yung matamis kapag hilaw. Palagi mo na lang tinatanong yan eh. Pasensya na. Ako naman nagbabase lang sa lasa. Bumalik na ang babaeng inutusan na matanda. May dala itong nilupak na nakalagay pa sa malaking bandihado na may dahon ng saging. Naglabas din ng kape ang babae. Pagkatapos ay ibinigay ng matanda ang Tupperware at sinabihan pa ang babae na lutuin ito para sa hapunan. Sige na, kumain na kayo. Masarap yung nilupak. Kamoting kahoy yan mula sa tanim namin. Kayo ba nagkakape? Pasensya na at wala kaming gatas ha. Sabi pa ng matanda. Nako Lola, huwag niyo po kaming alalahanin no. Hindi po kami maarte. Hindi naman po kami mayaman eh. Sagot ni Jemel. Mabuti naman. Sige, kumain na kayo. Napaya pa si Sandro dahil iniabot pa sa kanya na matanda ang tasa ng kape. Eto apo, inumin mo. Pasensya ka na sa lasa ha. Hindi yan kagaya ng kape na nakasanayan mo. Napangiti na lang si Sandro at tumikim ng kaunti sa kape. Iba nga ang lasa nun, kaya napatingin siya sa matanda. Ano, nagustuhan mo ba? Kaping bigas yan. Marami kaming bigas dito at yun ang ginagawa naming kape. Opo, masarap nga po. Kakaiba nga po ang lasa. Sabi niya, dahil talaga namang nagustuhan niya yon. Ako talaga ay natutuwa sa batang ito. May kaibigan ka pala Felix na kamukha ng lolo mo. Sabi pa ng matanda habang nakatingin kay Sandro. Bakit ngayon mo lang ito isinama ha? Naibuga naman ni Felix ang iniinom na kape habang si Jemel ay muntika na mabilaukan sa kinakain. Kaya pala ganyan ka umasta lola. Sabi na nga ba eh. Hindi ka magkakaganyan kung walang dahilan eh. Talaga? Kamukha siya ni lolo? Sabi pa ni Felix sa matanda. Abay oo, mukha silang pinagbiyak na rambutan. Umagalpak na ng tawa si Jemel. Hindi na niya napigilan ang pagpipigil ng tawa. Tinapik-tapik pa niya sa balikat si Sandro at walang humpay na kinakantsawan. Nang matapos na sila magmerienda, inihatid sila ni Felix sa kwarto para makapagpahinga muna. Matulog na muna kayo mga pards ha, para makabawi kayo ng lakas. Nakakapagod din yung biyahe natin, no? O paano? Doon muna ako sa labas ha. Tutulungan ko silang maggayak ng lulutuin. Parang makakatayata sila ng baboy eh. Ano? Baboy? Mabilis na tanong ni Sandro. Ay hindi! Tao! Tao ang kakatayo nila, Sandro! Piloso pong sagot naman ni Jemel. Siniko siya ni Sandro dahil medyo naiinis ito. Oo. Hindi ko ba kumakain ng baboy? Anong gusto mo, manok? May manok din kami dito. Sagot ni Felix. Hindi. Kumakain naman ako ng baboy. Ano kasi? Nakakayang mag-request pards eh. Sabi naman ni Sandro na ayaw ituloy ang sasabihin. Pero nangulit si Felix kaya nagsalita na rin siya. Wala ba kayong gulay? Masarap kasi sana kahit mga steam lang na gulay. Ay sus, akala ko naman kung ano. Akala ko gusto mo ng baka o kalabaw eh. Wala pa kami nun. Mahal kasi yung kaya hindi kami nakakapag-alaga. O sige, matulog na kayo dyan. Ako nang bahala. Gigisingin ko kayo mamaya. Pagsabi nun ay lumabas na ng silid ang kaibigan. Hinabol pa ni Sandro ng tingin ng kaibigan bago isara ang pinto. Uy, huli ba talaga hinahanap mo? Kantsaw naman ni Jemel. Nag-isa na lang ni Sandro ng una ng kaibigan. Panira ka talaga. Visit ka. Para ka kasing sira eh. Halatain mga kilos mo, Pards. Hindi pinanganak kahapon si Felix, no? Lalo naman ang lola niya. Parang hindi maisip yung pinag-aagawa mo. Magtaka ka kapag mamaya wala yung longganisa sa lamesa. O kaya naman nandun man yun, hindi naman nila kinakain. Yun, yari na. Magalpak uli ng tawa si Jemel na lalong ikinainis ni Sandro. Tiningnan na lang niya ito na masama.
Oh, ay anong gagawin mo kung ganon? Tatakbo ka na. Migil ka na nga. Matulog ka na lang dyan. Huwag mong sabihing magbabantay ka. Mamanmanan mo sila. Tanong pa ni Jemel sa kanila. Pakialam mo ba? Galit na sigaw ni Sandro sa kaibigan dahil napupuno na nito ang kanyang pasensya. Eh kung ganyan kasi ang pag-iisip mo, dapat hindi ka nalang sumama eh. Kaysa naman sumama ka nga, tapos pinaghihinalaan mo sila. Nakakaya, Pards. O anong gusto mong gawin ko? O sige, ganito. Gusto mo, lumabas tayo. Para matigil na yung pag-aalinlangan mo. Mamanmanan natin sila. Nabuhay bigla ang loob ni Sandro sa sinabi ni Jemel. Gusto niya yung gawin pero hindi niya alam kung paano. Eh paano gagawin natin? Sus, madali lang yun. Lumabas lang tayo at makihalo sa kanila. O ano, tara na. Tinatak na siya ni Jemel palabas ng kwarto. Pumesto sila sa gilid ng bahay kung saan malayo sa mga tao para makita nila ang ginagawa ng mga ito. Abala ang lahat sa paghahanda ng pagkain. Kanya-kanya sila ng gawain. Lahat ay masaya. Mga nakangiti at ang ilan ay nagbibiruan pa. Bakit parang ang dami nilang naggagayak ng pagkain? Panghapunan lang naman, di ba? Parang piyesta ang gagawin nila. Parang lahat ng kapitbahay nila ay nandyan eh. Nagtatakang sabi ni Sandro. Napansin pa niya ang babaeng palaging tinatawag ng lola ni Felix. Ina mo yung babaeng yung Jemel. Sa lahat, bukod tangi isang napakaseryoso. Mula nang dumating tayo, siya lang talaga hindi ngumingiti. Parang problemado. Bakit kaya no? Eh baka nakasimangot yung nanay niya nung pinaglilihan. Kaya ganyan yung kinalabasan. Bagya silang natawa dahil sa pagbibiro ni Jemel. Kagad namang sinuway ni Sandro ang kaibigan dahil baka marinig sila. Maya-maya ay nakita nilang may dumating na 4 na kalalakihan. Pinagtutulungan pasanin ng mga ito ang malaking baboy na malinis na at wala na ring laman loob. Napakalaki naman ng baboy nun. Nakakatakot na. Ngayon na ako nakakita ng ganyang kalaking baboy. Parang kasing laki na yan ng baka. Sabi pa ni Sandro. Oo nga, may lasa pa kaya yan? Sarap sigurong ilitsyon yan, no? Ano kayang lutong gagawin nila? Nagseryoso sila sa pagmamasid nang mapansin nilang naglabas na ng bungkus-bungkus na bawang ang babae na hindi palang ngiti. Naglayuan ng mga kababaihan maging ang mga bata nang makita nila ang bawang. Oh, nakita mo yung Jemel? Takot sila sa bawang. Sabi ko na sa iyo eh. Lilitaw rin ang kulay nilang kulay. Sabi ni Sandro. Tumahimik naman si Jemel at lalong nagseryoso sa pagmamasid sa mga tao. Maya-maya ay narinig nilang nagtaas na ng boses ang kaibigan ni Felix. Medyo nagalit ito dahil walang may gustong trabahuin ng bawang. Dahil sa pagsigaw ng kanilang kaibigan, napilitang kunin nila ang bawang at kanya-kanyang pumesto para talupan yon. Pagkatapos ay ibinigay sa isang lalaki na siya naman ang tagadikdik sa malaking almeres. Oh, hindi naman pala takot sa bawang eh. Sabi ni Jemel na medyo nakahinga na ng maluwag. Ginatakot lang natin ang sarili natin eh. Halika na nga, bumalik na nga tayo sa kwarto. Baka mamaya eh, mapansin pa ni Felix na wala tayo dun. Mas nakakaya tayo. Wala na ring nagawa si Sandro kaya sumama na lang din siya kay Jemel, pabalik ng kwarto. Kahit nakaiga na sila, ay nag-iisip pa rin siya ng mga nakita. Bakit kaya? Baka naman fake yung bawang. Uy, umigil ka na nga, Sandro. Isang-isa pa talaga ha, tatahiin ko na yung bibig mo eh. Puro ka tamang hinala, kaya tuloy nadadamay ako sa'yo. Matulog ka na nga. Giit ni Jemel sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Sandro. Okay, fine. Hindi na sila aswang. Sige na, matulog ka na. Di na ako dadaldal. Nahihimbing na si Jemel, pero hindi pa rin natutulog si Sandro. Natatakot siya. Ayaw niyang magising at makita na lang ang sarili na nakatali ng malaking lubid sa isang kahoy at napapaligiran ng mga aswang. Sa kakaisip niya, sumakit na ang kanyang ulo. Maya-maya pa'y may kumatok na sa pinto ng silid. Dumagundong na sa kaba ang dibdib ni Sandro. Hindi niya alam ang gagawin, kung tatayo ba siya o ihahanda ang sarili sa pakikipaglaban o magtutulog-tulugan na lang para di halatang hindi siya natulog. Sa huli, ang ikalawa ang kanyang ginawa. Pagkabukas ng pinto,
ay nakarinig siya ng yabag na pumasok. Kasunod nun ay ang pagtapik sa kanilang dalawa ni Jumel. Nakahinga na siya ng maluwag nang marinig ang boses ng kaibigang si Felix. Mga pards, tara gising na. Mag-apunan na. Pinaghintay pa niya ng ilang saglit ng kaibigan bago siya nagkunwaring nagising lang. Pagkatapos ay ginising na rin niya si Jumel. Anong oras na ba, Pards? Pasensya na, napasarap ata ang tulog namin eh. Pagkukunwari niya. Ayos lang yon. Mabuti nga't nakapagpahinga kayo eh. May lakas kayong lumaban mamaya. Napamula agad siya sa sinabi ng kaibigan. Ha? Laban saan? Bigla siyang nagtanong. Sa inuman. Ano ka ba? Tara na, labas na kayo. Pag-aaya ulit ni Felix. Pupungas-pungas namang naupo si Jumel at nagtanong. Luto na ba yung malaking baboy? Anong luto ginawa niyo dun? Nilitsyon niyo ba? Biglang siniko ni Sandro si Jumel. Uy, tulog pa yata utak nito eh. Sabi niya at nagkunwari na lang na tumatawa. Oo, bakit? Nakita mo ba kanina yung baboy? Buti nakita mo, Pards. Gigisingin ko nga sana kayo para ipakita kasi wala nun sa Maynila. Iba talaga magpalaki ng baboy dito sa probinsya namin. Pagmamalaki pa ni Felix. Bakit? Ano ba pinapakain niyo sa baboy niyo dito? Wala sa loob na tanong ni Jumel. Organic sila. Pinapakawalan lang namin sila para kumain ng mga gulay. O tara na, labas na tayo. Naghihintay na sila dun sa labas, no? Naunang lumabas si Felix. Pagkatapos ay sumunod na ang dalawa. Nadatnan nila ang mga tao na nakaupo na sa mahabang lamesa. Napahinto sa paglalakad sina Sandro at Jumel dahil nahiya sila sa kanilang entrada. Nakakaya, Pards. Bakit naman ganito ang entrance namin? Lahat sila nakatingin tuloy, oh. Ano, birthday ba namin? Pabirong sabi ni Jumel na tinawanan naman ni Felix. Pasensya na. Ngayon lang kasi nila naranasan na may kasalong iba sa pagkain eh. Bakit dami nila? Kamag-anak mo ba sila lahat? Tanong naman ni Sandro. Oo, buong sityo na ito puro kamag-anakan ko. Isang angkan kaming lahat dito, no? Ganito talaga kami kapag may bisita. Nagsasalo-salo sa hapunan. Parang piyesta. O tara na, dito na kayo maupo. Itinuro sa kanila ni Felix ang dalawang bakanting upuan. Pagkaupo niya, nagsalita na ang lola ni Felix para sabing pwede na magsikain ng lahat. Habang naglalagay ng pagkain sa plato si Sandro, palihim niyang minamatyaga ng mga tao. Napansin niya ang kinakain ng mga ito ay ang dala niyang longganisa. Napakaraming pagkain ng kanilang niluto pero longganisa lang at kanin ang laman ng kanilang plato. Kaya nag-alangan siya na kainin ng mga pagkain. Napatingin siya sa lola ni Felix. Longganisa din ang kinakain nito. Habang si Felix naman ay sarap na kumakain. Ganon din si Jumel. Masarap talaga ang longganisang pasalubong mo, apo. Sabi pa na matanda kay Sandro. Ay, salamat po. Hayaan niyo po sa susunod na uwi ni Felix. Padadalang ko ulit kayo ng longganisa. Sagot niya. Ay, sa susunod na uwi mo, apo ko, sumama kayo uli sa kanya. Sabi pa na matanda. Naku, nakakaya naman po. Baka po kapag buwan-buwan kaming umuwi dito maubos yung mga alagaan yung baboy. Tinuwanan na matanda ang sinabi niya. Siguro naman, bago maubos ang baboy namin pumay ka na. Palihim na tiningnan ni Sandro ang botelya ng langis na tinali niya sa kanyang sinturon. Nagtataka siya dahil hindi ito kumukulo. Wala na siyang magawa kundi ang sumabay na rin sa pagkain. Kanin at ang request niyang steam na gulay ang kanyang kinain. Napansin naman yun ng matanda kaya tinanong siya nito. Ayaw mo ba ng karne? Bakit gulay lang ang kinakain mo? Baka po kasi mag-alburuto yung tiyan ko Ha? Ayos lang yon. Malaki naman ang aming banyo. Saka lahat ng bahay dito may banyo. Kumain ka lang ng kumain. May mga gamot din naman kami dito. Ninitian na lang niya ang sinabi ng matanda. Pagkatapos ay kumain na lang din siya ng iba pang putahe. Pagkatapos kumain, ay tumulong na siya sa pagliligpit ng pinagkainan. Nagsiuwian naman ng mga kapitbahay hanggang sa sila na lang ang natitira sa bahay na yon.
Doon nila nalaman na ang lola lang ni Felix at ang babaeng hindi ngumingiti ang magkasama sa bahay na yon. Nagkwentuhan pa sila habang nagpapaantok. Ipinagtimpla sila ng lola ni Felix ng tsaa para matunaw ang kanilang kinain. Malalim na ang gabi ng antukin ng magkakaibigan. Pagkapasok nila sa kwarto ay kanya-kanyang pwesto na ang ginawa nila. At pagkatapos ng ilang sandali ay agad na nakatulog. Nagising si Sandro na nasisinagan na ng araw ang mukha. Hindi pa niya gaanong maidilat ang mata dahil natatalo ng liwanag. Napapakunot noo siya dahil naririnig niya ang mga ingay sa paligid. Mga yabag at kilos na nagmamadali ang kanyang naririnig. Subalit wala siyang naririnig na mga boses. Walang nag-uusap. Dumilat siya dahil sa sobrang kuryosidad. Tumambad sa kanyang paningin ang mga taong abala sa ginagawa. May mga mabibilis ang lakad. May tumatakbo. Wala rin siyang nakikitang batang nagkalat sa paligid. Seryoso ang itsura ng mukha ng mga tao. Hinagilap din niya ng tingin ng lola ni Felix. Pero wala ito. Anong nangyayari? Tanong niya sa sarili. Mas ikinabigla niya nang makita ang ilang kalalakihan na may dala ng itak. Matatala sa mga ito dahil nangingintab ang talim. Dumagundong na ang malakas na kaba sa dibdib ni Sandro. Doon na rin siya nagtaka kung bakit nagising siyang nasa gitna na ng bakuran ng bahay. Nang igalaw niya ang katawan, naramdaman niyang nakagapos siya. Ano to? Bakit ako nakagapos? Pilit niyang kumakawala, pero maigpit ang pagkakatali niya sa upuan. Pinilit niyang ugay ng upuan para makawala, hanggang sa makarinig siya ng ugol sa kanyang likuran. Jamel! Jamel! Gising! Sigaw niya nang makilalang ang kaibigan ng nasa likuran niya. Oh, bakit ba? Sarap ng tulog ko eh. Napaka-istorbo mo talaga oh. Ano ka ba? Nakatali tayo. Umayos ka nga. Kailangan natin gumawa ng parang para makawala. Gigil niyang sabi. Ano? Teka, paanong nangyari yun? Ano bang nangyari kagabi? Sunod-sunod na tanong ni Jamel. Hindi ko alam. Wala naman ako maalala eh. Matulog lang tayo nun eh. Pilit silang kumakawala, pero masyadong mahigpit ang pagkakatali sa kanila. Sabi ko na eh. May masama silang balak eh. O ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Sabi ni Sandro. Tumahimik ka na lang kaya at pilitin mo makawala. Nasaan na ba si Felix? Lalo silang nataranta dahil tinatawag nila ang mga taong naglilisawan, pero hindi sila pinapansin ng mga ito. Manong, ano bang nangyayari? Bakit nyo ba kami tinali dito? Pakawalan nyo kami dito. Parang awa nyo na. Ayaw pa namin mamatay, no? Huwag nyo kaming gawing pagkain. Maawa kayo. Uy, hanapin kami sa amin, no? Please lang po. Pagmamakaawa ni Jamel sa mga tao. Hindi ka nila papansinin. Kaya kailangan natin tulungan ang sarili natin. Kung ayaw mong mamatay talaga. Sabi naman ni Sandro sa kanya. Nawawalan na ng pag-asa makawala si Sandro, kaya inubos na lang niya ang boses para magsisigaw. Nagbabaka sakaling may maawa sa kanila. Pero dahil wala namang pumapansin sa kanila, galit na galit niyang sinisigawan ng mga kamag-anakan ni Felix. Uy! Mga aswang kayo! Mga walang niya! Pakawalan niyo kami dito! Kapag talaga ako nakawala, uunahin ko kayong kagatin kaysa makagat niyo ako! Mga aswang kayo! Dahil sa pagsisisigaw niya, napahinto sa tapat niya ang isang lalaki. Tama ka. Nandyan na nga mga aswang. Kaya tumahimik ka kung kaya mo magipagkain kanila. Pagkasabi nun, ay umalis na rin ang lalaki. Matapos ng ilang sandali, ay nawala na ang mga taong kanina lang ay abala ng kung ano-anong ginagawa. Bigla na lang silang nag-alisan at silang dalawa na lang ang naiwan. Mukhang katapusan na natin. Baka kumukuha na sila ng malaking kawa tapos mga pampalasa. Sabi pa ni Sandro. Tumahimik ka nga. Hindi makakatulong yung ginagawa mo eh. Galit namang sabi ni Jamel. Hindi na tayo makakawala dito. Dito na tayo mamamatay. Sigaw uli ni Sandro. Napatigil sa pagsisigaw si Sandro na makarinig na siya ng kaluskos sa damuhan. Ano yun? Parang mga hayop na papalapit ah. Naririnig mo ba yun, Jamel? Oo, pero wag kang dakdak ng dakdak. Para ka naman bakla dyan eh. Sino kayo makakampante sa ganitong sitwasyon? Nakatali tayo sa upuan tapos iniwan nila tayo. Hindi natin alam kung gagawin ba nila tayong pagkain o ipapakain sa kung ano eh.
Sabi uli ni Sandro habang hindi inaalis ang tingin sa damuhan. Kitang-kita niyang nagagalawan ng mga nagtataasang damo. Habang papalapit ang mga nagsisigapang sa damuhan, ay naririnig na niya ang ingay ng mga hayop na papalapit. Anong klaseng hayop kaya yan? Aso? Sagot naman ni Jimel nang marinig nila ang mga alulong na umaalingaw-ngaw sa paligid. Lalong dumagundong sa kaba ang kanilang dibdib nang huminto na ang damo sa paggalaw. Kasunod nun ay ang paglantad sa kanila ng mga naglalakihang aso. Isa-isang nagsitayo ang mga ito sa damuhan na parang tao. Wala silang tigil sa pag-alulong hanggang sa unti-unting naging itsurang tao na ang mga aso. Napakarami nila, Jimel. Mga aswang sila. Nagsitao lang. Alam ko, nakikita ko. Ito na talaga ang katapusan natin. Kung hindi aswang ang angkan ni Felix, ipinain nila tayo sa mga aswang. Kapag ako nakawala dito, umanda talaga sila sa akin. Sigaw ni Sandro. Talaga ba? Ngayon pa nga alam, puro kang ngawa eh. Natahimik na sa kaba si Sandro nang makitang naglalakad na ang mga aswang papalapit sa kanila. Naaninig na niya ang nanlilisik na tingin ng mga ito. Umaangil sila at pinapakita ang mga matutulis nilang pangil at kuko. Maya-maya ay bigla na lang nagsiupo ang mga aswang at sa isang iglap ay bigla na lang silang bumalik sa anyong aso. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo papunta sa kanilang kinaroroonan. Saklolo! Tulungan niyo kami! Ayaw ba namin mamatay? Sigaw ni Sandro na halos mapatid na ang litid sa kakasigaw. Ang iya ka naman. Felix! Kapag ako naging multo, aatakin ko talaga yung paa mo sa hukay! Sigaw naman ni Jimel. Naging sobrang lapit na sa kanila ang mga aswang. Napapikit na lang sila na parabang handa na silang mamatay. Hinihintay na lang nilang pagtulong-tulungan silang sakmali ng mga asong yon. Pero ilang segundo na ang nakalipas, walang kumakagat sa kanila. Narinig nila ang pag-igip ng mga aso, kasunod ng pagbagsak sa lupa. Mabilis na napadilat si Sandro at nakita niyang nakabulagta na sa lupa ang ibang mga aso. Nakipaglaban sila? Sabi naman ni Jimel. Iginala ni Sandro ang paningin sa paligid at nakita niyang nilalabanan ng angkan ni Felix ang mga aswang na sumusugod sa lugar. Hindi sila nagdalawang isip na itarak sa katawan ng mga ito ang kanilang itak. Tulong-tulong ang lahat sa pakikipaglaban. Kung saan-saan ang gagaling ang mga aswang na nasaan yung aso. Mabibilis ang kilos ng mga ito. Pero hindi naman nagpapatalo ang angkan ni Felix. Tila sanay na ang mga ito sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kahit ang mga babae ay marunong ding lumaban. Nakita na rin nila ang kaibigang si Felix na nakikipagtagisan din ng lakas sa mga aswang. May ilang nakakagat ng aswang pero hindi yun iniinda. Patuloy lang sila sa pakikipaglaban hanggang sa huminto na ang ibang aswang na paparating nang makita nilang marami na sa kanilang kasamahan ay nakahandusay na sa lupa. Umalulong ang isang malaking aso at dumagundong ang boses niya sa paligid. Pagkatapos ay umululong din ang mga kasamahan nitong aswang. Maya-maya ay isa-isang nag-atrasa ng aso. Nang tingnan ni Sandro at Jimel ang mga nakabulagtang aso, isa-isa nang bumalik sa anyong tao ang mga ito. Nang matapos ang pakikipaglaban nila sa mga aswang, lumapit na si Felix sa dalawa at pinutol na ang lubid na nakagapos sa kanila. Pasensya na mga pards ha. Kailangan ko kayong itali kasi iniisip ko kapag nagising kayo, kumaripas kayo ng takbo kapag nakita niyo mga aswang. Lalo lang kayo mapapahamak sa daan. Tara, doon muna tayo sa loob ng bahay. Lilinisin muna namin ang mga bangkay. Hindi na nakapagsalita pa si Sandro. Tumango na lang ito sa sinabi ng kaibigan. Pagtayo niya sa bangko, ay ramdam niya ang panginginig ng kanyang tuhod. Halos mag-akbayan na sila ni Jimel sa pagpasok sa loob ng bahay. Pagdating nila sa sala, ay agad silang naupo sa sopa. Inabutan naman sila ng babae ng tubig. Uminom kayo para mabawi ang kaba at takot ninyo. Maya-maya ay dumating na rin ang lola ni Felix at kinausap sila. Alam kong natakot kayo sa nakita nyo, kaya humihingi ako ng paumanhin. Ang ganoong pangyayari ay palagi nang nangyayari dito sa amin. Kaya nasanay na rin kami sa pakikipaglaban sa mga aswang. Parang ehersisyo na rin namin ang labanan sila. Pero bakit po kayo nilulusob ng mga aswang? Tanong ni Jimel. Dahil mga tao kami.
gutom sila at kailangan nilang kumain. Nagkataon lang na mas agresibo sila ngayon dahil naaamoy nila kayo. Pinaghandaan na namin ito. Alam naming lulusob sila. Yun nga lang, nasaksihan nyo pa ang pangyayaring iyon. Bakit naman po kasi ginapos niyo pa kami? Tapos doon pa sa labas. Parang ipinain niyo rin kami sa mga aswang eh. Sabi naman ni Sandro. Ganoon na nga yata. Maaring ang naging pain kayo. Natutuwa kami kasi marami kaming napatay ngayon. Hindi namin kayo pwedeng ikulong sa kwarto kasi hindi kayo maababantayan. Habang nakikipaglabang kami sa mga aswang, baka masalisihan kami. Mas mamamatay kayo kung ganon. Sagot ng matanda. Bakit hindi na lang po kayo umalis dito? Maghanap kayo ng mas ligtas na lugar. Suwestyon pa ni Jimel sa matanda. Eto na ang lupa namin. Kapag iniwan namin ito, mahihirapan kami. Pupunta kami sa lugar na hindi namin lupa. Tapos, kailangan naming magtrabaho para magbayad ng upa. Itong si Felix nga ayaw kong payagan na lumuwas ng Manila pero gusto talaga niyang mamuhay sa modernong lugar. Natigilan sa pagtatanong ng dalawa nang makita nila si Felix na puro bahid ng dugo ang katawan. Pumasok ito sa kwarto para kumuha ng tuwalya at damit, saka nagtungo sa banyo. Lumaki po ang mga bata na nabubuhay sila ng ganyan. Natuto silang pumatay, Lola. Sabi pa ni Sandro. Oo, kesa naman sila ang mapatay, hindi ba? Pero kapag sanay na silang pumatay, baka hindi na lang aswang ang mapatay nila. Sabi naman ni Jimel. Hindi na kumibo ang matanda sa tanong nila. Nagbuntong hininga na lang ito at napaisip sa kanilang sinabi. Nang sumapit ang gabi, nakita ni Sandro si Felix na nagbabantay ng siga sa bakuran. Nagsusunog siya ng mga goma. Ngayon lang nakakuha ng mga goma ang tsuhin ko, kaya ngayon lang nakapagsunog. Naiinip ka na ba? Tanong ni Felix. Naupo sa lupa si Sandro at tiningnan ng kaibigan na nagsasalang ng gulong sa siga. Pards, bakit hindi mo kumbinsin si Lola na lumipat na lang kayo ng lugar? Doon sa mas ligtas kayo at hindi nasasalakay ng mga aswang. Kahit saan ka lumugar, Pards, may aswang. Hindi lang lantaran sa ibang lugar dahil marunong nang makisalamuha sa modernong buhay. Kaya ka lumuluwas ng Maynila para malamang may aswang din doon? Tinuwanan ni Felix ang sinabi niya pagkatapos ay tumabito sa kanya. Siguro nga ganon. Pero ang dahilan ko, gusto ko makalimot. Makalimot saan? Pinatay ng mga aswang ang magulang ko. Buntis ang nanay ko nun sa kapatid ko. Papunta sila ng bayan ng tambangan ng mga aswang. Sa tuwing nandito ako at nakikita ang mga aswang, gusto ko silang patayin lahat. Pero kagaya ng mga tao, hindi lahat ng aswang ay masama. Merong biktima lang din ng kapwa nila aswang. Parang tao, may mabuti at masama. Nagiging masama lang ang tao kasi natuturuan o kaya ay nagagalit sa kapwa masama. Pinalalawak ko ang isipan ko para hindi lahat ng aswang ay mapatay ko. Kaya ako lumipat sa ibang lugar. Yung mga kamag-anak mo, bakit ayaw nilang umalis? Tanong uli ni Sandro. Lahat kami dito, binawian ng mahal sa buhay. Ginawang pantawid gutom ng mga aswang na yon. Kaya sila, hindi mo sila mapipilit na iwan ang lugar na ito. Ginagawa nilang pain ng sarili nila para makapatay ng aswang. Para Makapagiganti? Tapos ipapabulat nyo sa mga bata ang ganoong gawain? hindi ko naiintindihan eh. Wala kang naiintindihan kasi hindi ikaw ang nasa kalagayan namin. Hayaan mo na kami. Buhay na namin to eh. Sasabat pa sana si Sandro nang dumating si Jimel. Oh, mukhang nagkakainitan na kayo ah. Huwag niyong kalimutan na hindi kayo magkaaway dito ah. Magkaibigan kayo ah. Ano, gusto ba ninyo ng kape? Alok pa niya sa dalawang kaibigan. Nagustuhan ko talaga yung kape dito sa inyo eh. Sabi pa niya. Binuksan niya ang dalang termos at binuhusan ng kape ang 3 tasa. Inabutan niya ng tigi-isang 2. Uminom na lang tayo ng kape, mga pards. Humigop siya ng kape pagkatapos ay nagtanong kay Felix. Wala bang pasyalan dito? Ay, bukas ng gabi pala. May sayawan sa plaza. Gusto niyo bang pumunta?
Tanong ni Felix. Yun! Makasayaw ng bebot! Sagot ni Jemel. Bagya pa niyang binangga sa balikat si Sandro. O, di ba? Punta tayong plaza! Ayoko, baka mamaya may aswang din dun. Sus! Galing makipagbakbakan yung si Felix, no? Natatakot ka? Hindi sa lahat ng pagkakataon may liligtas ka niya, Jemel. Pag mong iasa palagi ang kaligtasan mo sa iba, no? Tama yun. Sabat ni Felix. Hindi ko naman kayo pinipilit na pumunta sa plaza eh. Pero di ba, piyesta dito sa inyo? Gara naman. Hindi naman nakikipamiesta mga aswang, no? Lumulusob lang sila. Ay nako, basta ako sasama. Punta tayo, Pards, ha? Huwag na natin pilitin si Sandro na sumama. Magsisisigaw lang yun dun kapag may aswang. Pabirong sabi ni Jemel. Ang bilis mo rin makamove on, sa patayang naganap. Seryosong sabi ni Sandro na ikinatahimik ng dalawa. Maya-maya ay sumagot na rin si Jemel. Alam nga namang iyakan ko sila. Di ko naman kaano-ano yung mga aswang na yun. Dapat lang na pinatay sila, no? Mga salot kaya yung mga yun. Hindi sila dapat katakutan, Sandro. Dapat sa kanila, puksain. Tama ang pamilya ni Felix eh. Naiintindihan ko sila. Di tumira ka dito, tapos puksain mo yung mga aswang. Sabi ni Sandro na medyo tumataas na ang tono. Pinakalma muna niya ang sarili bago nagsalita ulit. Pasensya na. Galit din naman ako sa mga aswang pero pwede mo pumili ng buhay na may iwasan sila. Para hindi na nawawalan ng mahal sa buhay. Hindi taga rito mga aswang na yung Pards. Dayo lang sila dito sa lugar namin. Kaya namin sila nilalabanan para itaboy. Dahil kung hindi, dadami lang sila at kami ang malilipol. Papayag ba kami na mapaalis ng mga dayong aswang sa sarili naming teritoryo? Hindi ako papayag, Pards. Hindi kami papayag na kami ang mapaalis ng mga aswang na yun. Tapos, mamumuhay kami sa ibang lugar habang naghihirap samantalang sagana ang buhay namin dito. Pero hanggang kailan kayo lalaban? Tanong uli ni Sandro. Hanggat wala pa kaming kapayapaan. Para sa sinasabi mong mga bata. Sa sinasabi mong maganda nilang kinabukasan. Sa kanila mapupunta ang lupang ito pagdating ng araw. Kaya hindi kami papayag na mapunta sa mga halimaw. Mariin na sabi ni Felix. Oo, tama na yan. Umiinit na yung usapan eh. Pero ang kape, lumalamig na. Sige na, higop na. Oh, cheers! Awat ni Jemel sa dalawa. Namagitan sa kanila ang katahimikan hanggang sa maubos nila ang kape sa tasa. Nang sumunod na gabi, palis na sila Jemel at Felix kasama ang isang lalaking kamag-anak para pumunta sa plaza. Humabol si Sandro sa kanila dahil ayaw niyang maiwan sa bahay. Oh, akala ko ba ayaw mong sumama? Tanong ni Jemel. Gusto ko rin maglibang. Alam nga namang ikaw lang ang maglibang. Sabi ko na hindi ka rin makakatis eh. Kantsaw pa ni Jemel. Pagdating nila sa plaza, ay marami ng tao. Marami ng ilaw at maingay na rin ang tunog na maririnig sa naglalaki ang speaker. O di ba, Astig? Sa ganitong probinsya lang makakita ng ganitong sayawan mga pards. Kung hindi ka sumama, Sandro, hindi mo ito ma-experience. Tingnan mo, daming chika babes. Pwede mo isayaw lahat. Natutuwang sabi ni Jemel. Oo, sayaw nyo yan. Aptusawa yan. Singit naman ni Felix. Lah, nakakaya-kaya. Sagot naman ni Sandro. Kayo na lang, marunod na lang ako sa inyo. To talaga, napaka-KG nito oh. Sumama ka pa. Sabi naman ni Jemel. Kaya mo na, mamaya makikita mo. May kasayawan na yan. Kantsaw pa ni Felix. Nagumpisa lang sila sa patingin-tingin hanggang sa sumali na rin sila sa sayawang pangkalahatan. Napilitan din si Sandro dahil sa kakahatak sa kanya ni Jemel. Tuwang-tuwa sila. Nakailang-salang din sa pagsasayaw at nang mapagod ay nagpa siya ng umuwi. Habang naglalakad sila papunta sa dalang tricycle, ay panay pa ang kantsawan ng magkakaibigan. Maya-maya ay sumenya si Felix na tumahimik. Pagkatapos ay tinuro niya sa mga kaibigan ang ilang babae na may nilalanding mga lalaki. Oh, wag mong sabihin gusto mong sumama sa kanila, Felix. Kantsaw pa ni Jemel. Hindi, ibang pakiramdam ko dyan. Dayo mga lalaking yan. Seryosong sagot ni Felix. Masama ang kutob ko. Tara, sundan natin. Sinenyasan na rin ni Felix sa mga kasamang kamag-anak at mabilis nilang naunawaan ang gusto niyang sabihin.
Parang kinakabahan ako dito ah. Parang mukhang bakbakan na naman ang pupuntahan nito. Sabi ni Sandro. Gusto na niyang umuwi pero wala naman siyang magawa kasi lahat ng kasama niya ang nagkaisa na sa planong pagmamanman sa mga taong yon. Sumama na lang din siya sa kanila at todo ang dasal na sana ay makaligtas pa silang kumpleto ang katawan. Nakakasunod nila sa grupong yon, napansin ni Felix na paliblib na sila ng gubat. Pagbubukas na sana ng flashlight ang pinsan niya pero pinigilan niya. Huminto sila at nagtago sa isang puno. Tiningnan nila ang sinusundang grupo at maya-maya ay bigla na lang umatake ang mga babae. Isang suntok lang ng mga ito ay kaagad na nawala ng malay ang mga lalaki. Gulat na gulat pa sina Sandro at Jimel nang makitang bigla na lang nagliliyab sa pula ang mata ng mga babae. Palinga-linga mga ito sa paligid. Maya-maya ay pinagtulungan na nilang hilahin ng mga lalaki. Palihim namang sumunod sina Felix. Pahinto-hinto sila kapag naaamoy ng mga aswang na may nakasunod sa kanila. Kaagad silang nagtatago at kapag medyo may agwat na ay muli silang naglalakad hanggang sa marating nila ang kuta ng mga aswang. Dito pala sila nagkukuta ah. Mahinang sabi ni Felix. Sinabihan niyang dalawa niyang kamag-anak na umuwi na sa kanila para humingi ng backup. Kaagad namang umalis ang dalawa niyang inutusan. Anong gagawin natin? Tanong ni Sandro na dinadagana naman ng dibdib. Dalawa lang. Lumabang ka o kaya itumakbo ka para iligtas ang sarili mo. Sagot ni Jimel. Pwede ka rin magtago habang naghihintay na matapos ang laban. Segunda naman ni Felix. Mga baliw ba kayo? Umuwi na tayo. Natatakot ako. Niyugyug pa ni Sandro ang balikat ni Felix para makumbinsi ito. Hindi natin pwedeng iwan ang mga lalaking yon. Gagawin nila silang pagkain ngayong gabi. Ihanda nila sa piyesta. Kaya mo bang sikmurain yon? Sabi ni Felix. Bakit kasi di nyo pa iniligtas kanina? Talagang gusto nyo pang umabot sa kuta nila. Bakit? Anong laban natin sa kanila? Wala nga tayong mga armas na dali. Git pa ni Sandro. Bahala na si Batman. Naglakad na uli si Felix pero nakahawak sa braso niya si Sandro. Ano? Susugod ka na? Anong armas mo? Ano ka ba? Halos maglupasay na si Sandro sa kakapigil niya sa kaibigan pero hindi ito nakikinig. Maya-maya ay dumating na ang tricycle nila na minamaneho ng isang pinsan ni Felix. Inihinto nito ang tricycle sa gilid pagkatapos ay bumaba. May mga kinuha itong gamit sa loob. Nagabot sa kanila ang lalaki na mga gamit na panlaban sa mga aswang. Sabi mo wala tayong panlaban. Meron eh. Di mo lang alam kung saan nakatago. Natatawang sabi ni Felix. Kinuha nito ang isang itak at buntot pagi. Iniabot naman kay Sandro ang isa pang buntot pagi. Ha? Pati ako? Kesa naman wala kang armas. Sabi ni Jimel na pinili naman nitong kunin ang isa pang buntot pagi. Kaya na. Kailangan natin iligtas yung dayong yon bago pa sila matanggalan ng bituka. Nagsimula nang maglakad si Felix na para bang magnanakaw kung kumilos. Halos walang ingay ang mga paa nito habang humahakbang. Panay ang senyas niya sa mga kasama. Nang makalapit na sila sa kuta ng mga aswang, ay huminto muna at nagtago sa puno. Siniyasat ni Felix kung ano ang lagay ng paligid. Kaunti lang pala mga aswang dito eh. Hindi mahirap kalabanin. Kaya na nating sumugod habang hinihintay ang iba. Sumenyas uli si Felix sa mga kasama para sabing tuloy na sila sa paglakad. Nanginginig ang tuhod ni Sandro habang nakasunod kay Felix. Hindi na niya maibuka ang bibig dahil sa takot. Pinanlalamigan na rin siya ng katawan. Paligid silang naglakad sa mga kubo. Huminto sa paglakad si Felix para... Oh, ano na? Kabadong tanong ni Sandro na ikinatawa naman ng bahagya ni Felix. Ang tindi ng pangangatog mo, Pards. Sabi nito. Nakakita nyo, iniwan nila ang mga lalaki. Tsak may gagawin pa sila. Pagkakataon na natin ito na kunin yung mga lalaking yun. Kapag hindi tayo napansin, ayos, makakauwi tayo ng hindi lumalaban. Pero kapag napansin tayo, lalaban tayo. Ano, klaro ba? Lapi! Sagot ni Jimel at ng pinsan ni Felix. Dahan-dahan silang lumapit sa mga lalaking walang malay. Pinagsasasampal ito ni Felix para magkaroon ng uliran. Nang magkamalay na,
ay kaagad tinakpan ni Felix ang bibig ng isang lalaki para hindi ito makagawa ng ingay. Pagkatapos ay sumenya siya na lisanin na ang lugar. Nakakailang hakbang na sila nang biglang may makakita sa kanila na isang aswang. Umatungal ito ng malakas at naalarma ang mga kasama nito. Yari na! Payak na sabi ni Sandro. Bilisan niyo na! Takbo! Sigaw ni Felix. Pinaunan niya ang mga kasama. Panay ang lingon niya sa mga aswang. Nang makita niyang malapit na ang mga ito sa kanila, huminto na siya at hinarap ang mga ito. Sinalubong niya ang mga ito ng hagupit ng latigo. Galit na galit ang mga aswang sa kanyang ginagawa. Gusto niyo pang ihanda ang mga dayong yan sa piyesta niyo, ha? Mga loko pala kayo! Ano kayo? Sinuswerte? Bakit kaya hindi na lang kayo mag-alaga ng hayop? Gigil na sabi ni Felix habang hinagupit ang mga aswang. Nang may tumalon na isang aswang sa bandang kaliwa niya, kagad namang sinalubong ni Jimel ng hagupit ng buntot pagi. Wow! Salamat, Pards, ha? Napalingon sila nang makitang napapaligiran na ng mga aswang sina Sandro at ang mga dayong lalaki. Kagad na sumugod sina Felix at Jimel. Ginagamit ang latigo, Sandro! Hindi hinawakan lang! Sigaw ni Jimel sa kaibigan. Nanginginig ang kamay ni Sandro kaya hindi niya magawang ihataw ang hawak niyang buntot pagi. Maya-maya ay nararamdaman niyang may nakasakal na sa kanya. Titig na titig siya sa babaeng aswang na sobrang lapit lang ang mukha sa kanyang mukha. Napapikit siya nang umangin ito. Ano ba? Bad breath mo! Shoota! Naramdaman niyang bumaon ang pangil nito sa kanyang braso, kaya lalo siyang napasigaw. Nagkaroon na siya ng tapang na gumanti. Kinagat din niya ang aswang sa tenga nito dahilan para bitiwan siya. Pagkatapos, pinaghahagupit na niya ito ng hawak na buntot pagi. Hindi niya tinigilan hanggang sa kusa nang lumayo ang aswang. Hindi na rin nag-isip si Sandro. Sinugod na rin niya ang iba pang mga aswang. Nakipagbakbakan na rin siya kagaya ng ginagawa ng iba niyang mga kasama. Mga salot! Sigaw pa niya. Kapag napapagod na sa paggagupit ng latigo, ay sipa at suntok naman ang ginagawang pamamahinga ni Sandro. Bagya siyang huminto sa pakikipaglaban para huminga. Tiningnan niya ang mga kasama. Nakandusay na ang ilang aswang na pinagtatataga ni Felix at ng pinsan niya. Pagod na rin si Jamel. Natuto na rin lumaban ng mga dayong lalaki na hindi na nakapagtanong kung saan ba sila napasuot. Maya-maya ay nakita nilang may nagdatingan pang mga aswang na hindi nila alam kung saan galing ang mga ito. Ha! Ang dami nila! Umatras na tayo! Sigaw ni Sandro. Tamang desisyon! Tara! Sagot naman ni Felix. Tumakbo silang pabalik sa pinanggalingan. Naririnig nila ang yabag ng mga aswang. Sinusundan sila ng mga ito. Bilis sa pagtakbo! Huwag hihinto! Sigaw ni Felix. Nabuhayan na sila ng loob nang dumating ang kanilang saklolo. Dumating na ang mga kamag-anak ni Felix. Ang ilan ay sumugod na sa mga aswang. Dinig na dinig ni Sandro ang pag-atungal ng mga aswang. Galit na galit ang mga ito. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Nakikita niya ang mga tao at mga aswang na nag-uubusan ng lakas. Kanya-kanyang sigaw at daing ang mga ito kapag nasusugatan. Sa sobrang takot niya, napaupo na lang siya sa gilid. Gusto niyang pumikit pero ayaw ng kanyang mga mata. Maya-maya ay naramdaman niyang tila umuulan. Bakit maasim? Sabi pa niya. Nang tingnan niya kung saan galing ang likidong yon, may mga kamag-anak si Felix na nag-i-spray ng katas ng kalamansi. Mayroon ding nagpapaulan ng tubig na may halong dinigdik na bawang. Muling umatungal ang mga aswang. Huminto na sila sa pag-atake at unti-unting umatras ang mga ito. Ay, salamat, umatras din. Mga buwisit talaga. Buwisit yung mga aswang na yan eh. Sabi pa ni Felix. Nang matapos ang pakikipaglaban nila sa mga halimaw, doon nila naramdaman ang pagod. Patang-pata ang katawan nila habang naglalakad pa uwi. Naliligo sila sa naghalo-halong dugo, kalamansi at bawang. Sino ba yung nakaisip na mag-spray ng kalamansi at bawang? Tingnan nyo tuloy ang babaho natin. Dinamay talaga tayo. Loko yun Kukonyatan ko nga yan. Ginawa tayong aswang. Sabi ni Felix, dahilan para magtawanan ng lahat. Baka nga mo, gagawin tayong daing. Sabat naman ni Jamel, kaya lalong umingay ang tawanan nila.
Pagdating nila sa plaza, kakaunti na lamang ang mga tao. Humiwalay na sa kanila ang mga nailigtas nilang lalaki matapos sa kanila magpasalamat. Ayos, may nailigtas tayong buhay ngayon. Di ba, Pards? Sabi ni Felix kay Sandro at inakbayan pa ang kaibigan. Magaling ka rin palang lumaban eh. Lumalabas talaga ang tapang kapag nasasaktan, no? Tiningnan pa ni Felix ang braso ni Sandro na kinagat ng aswang. Huwag ka mag-alala, hindi ka naman mararabis. Maghihilom din ang sugat mo at hindi ka magiging aswang, no? Salamat sa pagtulong mo kanina, ha? Sabi pa ni Felix nang initian na lang si Sandro. Ganun talaga eh. Magkakaibigan tayo, kaya damay-damay na. Sagot niya. Pagka-uwi nila ng bahay, nagsipagligo sila. Pagkatapos ay ginamot ng lola ni Felix sa mga sugat nila. Normal na ang ganong sitwasyon sa lugar nila. Ang mga may umuuwing sugatan. Pagkatapos gamutin, ay idinaan na lang nila sa tulog ang lahat. At kinabukasan ay bagong araw uli ang kakaharapin ng lahat. Pagkagising ni Jamel, naramdaman niyang nanginginig si Sandro. Tiningnan niya ito at ginising, pero umuungol lang. Nang ilapat niya ang palad sa noo ni Sandro, ay nalaman niyang mataas ang lagnat ng kaibigan. Dali-dali siyang lumabas at tinanap si Felix. Pards! Tawag niya. Oh, bakit? Gising ka na pala. O tara na, almusal ka na. Hindi Pards, sandali. Si Sandro, baka narabis nga ng aswang. Nag-aalalang sabi ni Jamel. Ha? Bakit mo nasabi? Ang taas ng lagnat, Pards eh. Dali-daling tinakbo ni Felix si Sandro para tingnan ito. Matapos sipuin ang noo at leeg, medyo natawa pa ito. Palagay ko, nilagnat siya dahil sa sobrang takot. Sandali lang, tatawagin ko si Lola. Nang tingnan ng matanda si Sandro, kagad naman niya itong ginamot. Pagkatapos ay kinausap si Felix at pinagalitan. Alam mong may pagkaduwag ang batang iyon. Isinama mo pa. Tingnan mo tuloy, nagkasakit siya. Lola, nagkaipitan na kasi. Nandun na kami sa lugar na yun eh. Akala ko okay na siya. Malay ko bang lalagnatin? Pangangatwira naman ni Felix. Sa uli-uli, huwag mo nang isama ang mga kaibigan mo sa gulo. Mabuti si Jamel malakas-lakas ang loob. Saka habang nandito sila umiwas ka muna sa gulo. Baka mamaya kumapano pa yung mga kaibigan mo. Sige po Lola, pasensya na po. Wag na kayong gumala. Dito na lang kayo magkasiyahan. Alam mong mapanganib ang lugar na ito Opo Lola, tama na po ang sermon. Sige ka, magagalit si Lolo niyan. Dinamay mo pa ang lola mo. Pagkatapos sermonan na matanda ang kanyang apo, pinabalik na ito sa mga kasama. Anong klaseng sermon na sinabi sa'yo ng Lola mo? Natatawang sabi ni Jamel pagbalik ni Felix. Nako, kulang na lang pingutin ako ni Lola Hindi bale, babawi na lang ako kay Sandro paggaling niya. Dadaling ko kayo sa ilog. May ilog dito sa amin Mangunguha tayo ng hipon. Ilog? Tapos hipon? Nagtatakang tanong ni Jamel. Oo, ngayon mo palang narinig. Makikita mo, nagtatalunan yung mga hipon sa ilog namin. Sige nga. Gusto ko rin makita yan. Dapat talaga gumaling na kaagad tong si Sandro Sabi pa ni Jamel. Maya-maya, nagulat sila nang biglang dumungaw si Sandro sa bintana. Balot ito ng kumot at nagsisisigaw habang nakapikit. Sige, sugod mga aswang! Kala nyo matatalo nyo ako, no? No way! Matapang na kaya ako! Kaya ko na kayo ubusin! Nagkatinginan naman sina Jamel at Felix. Pagkatapos ay tumawa sila ng tumawa. Taas ng lagnat ng loko. Nagdideliryo na Sabi pa ni Felix. Sira, dali na kaya natin sa ospital. Sabi ni Jamel. Sige, bukas. Kapag hindi bumaba ang kanyang lagnat, dali na natin sa ospital. Sagot ni Felix. Pinuntahan nila ang kaibigan at nakitang inaalagaan itong mabuti ng lola ni Felix. Medyo nalungkot si Jamel na makita ang sitwasyong yon. Bakit Pards? Tanong ni Felix sa kanya. Wala. Naalala ko lang yung lola ko. Ganyan-ganyan din siya nung maliit pa lang kami. Kaso, maagang namatay.
Hindi ako nakaramdam ng pag-aalaga sa nanay ko mula nung magkaroon siya ng bagong pamilya. Well, ganun talaga ang buhay. Kaya ikaw, maswerte ka, may lola ka pa. Mabait at mapag-alaga. Kaya alagaan mo rin yung lola mo, Pards. Oo naman, no. Nag-iisa na lang yan sa buhay ko, no. Ano kaya yun? Nag-iisa na lang yan sa buhay ko, no. Kaya aalagaan ko talaga yan. Tara na nga, mag-inom tayo pre, para makatulog na. Baka magkaiyakan pa tayo dito Oo nga, inuman natin to para maimbing tayo. Nang gumaling na si Sandro, kagaya ng ipinangako ni Felix, dinala niya ang mga kaibigan sa ilog. Nanghuli sila ng mga hipon at isda. Ayos nga, talagang may hipon dito. Natutuwang sabi ni Jemel. Sabi ko sa iyo wala kang bilib kasi. Ito si Isto bilib nga, Pards. Damihan natin yung huli, masarap tong gataan. Sabi ni Jemel, habang panay ang salok ng buslo na yari sa kulambo. Nakasimangot naman si Sandro habang pinapanood ang dalawa. Hindi kasi siya makalusong sa tubig dahil lang binawalan siya ng lola ni Felix. Kagagaling daw niya sa trangkaso at baka mabinat. Pinagbantay na lang siya ng timba na pinaglalagyan ng huli ng dalawa. Sandro, tingnan mo mas malaki itong nahuli kong isda kaysa sa huli ni Felix. Sigaw ni Jemel. Oo na, ikaw na masaya. Sagot niya. Habang tuwang-tuwa sa ginagawa ang dalawa, nakita naman ni Sandro ang ligaw na pusa na kumakain ng isda sa gilid ng ilog. Aba, may cute na pusa. Ganda ng kulay mo Orange at black. Nilapitan niya ang pusa at napahinto ito sa pagkain. Galit itong umangil sa kanya. Oo, hindi kita sasaktan. Huwag kang matakot, mabait ako. Sige, kain ka lang. Hindi naman kita hawakan Panonoorin lang kitang kumain. Huwag ka nang mangiya. Pero lalong nagalit ang pusa sa kanya, kaya tumakbo na lang ito palayo. Grabe naman pusa yun ang arte. Naiwan pa yung isda niya. Sayang din to. Dinampot niya ang isda at pinuntahan pa ang pusa para ibigay yun. Pero pagkalapit niya sa pusa, nakita niyang wala na itong buhay at duguan. Napahinto siya sa pagtakbo nang marinig na may umaangil sa kanyang likuran. Dumagundong na naman ang kaba sa dibdib niya. Nakakainis. Bakit pa palagi na lang ako naamoy ng mga aswang na to? Sabi pa niya. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang malaking aso. Galit na galit ito at tumutulo ang malapot na laway. Hindi pa nga magaling ang kagat sa akin ng kapwa aswang mo Tapos dadagdagan mo pa. Hindi pwede. Di ako papayag. Tumakbo siya ng mabilis, pero dahil sa pangangatog ng kanyang tuhod, ay bigla siyang nadapa. Pumikit na lang siya dahil alam niyang katapusan na niya. Pero gulat na gulat siya nang biglang bumulagta ang aso sa kanyang tabi. Wala na itong buhay at nakanganga pa. Nakita niyang nakatarak na patalim sa leeg ng aso. Napatingin siya sa paligid at tinagilap kung sino ang gumawa nun. Nakita niya ang isang lalaki. Lumapit ito sa aso at hinugot ang patalim na bumaon doon. Hindi ka dapat mag-alagala sa lugar na maraming aswang. Ano bang ginagawa mo dito? Tanong ng lalaki sa kanya. Wala po. Binalingan niya ng tingin ng patay na aso na bumalik na sa anyong tao. Maya-maya ay narinig niyang tinatawag na siya ng mga kaibigan. Sige po, salamat po. Sabi niya. Pagkatapos ay tumakbo na ito pabalik. Oh, anong ginagawa mo doon? Sino yung taong kausap mo? Tanong ni Jemel sa kanya. May hinabol kasi akong pusa Nilingon pa niya ang lalaki na naglalakad ng palayo. O tara na, muwi na tayo. Masyado nang madami itong nakuha natin pang ulam. Pag-aaya ni Felix sa kanila. Habang naglalakad, ay nag-iisip pa rin si Sandro sa lalaking nakita niya. Oh, tulala ka. Sabi sa kanya ni Felix. May dinaramdam ka ba? Wala. Iniisip ko lang yung lalaki kanina. Astig niyang kumilos Napatay niya kaagad yung aswang. Bakit? Sinalaki ka na naman ng aswang? Tanong ni Felix. Nagkataon lang. Siya nga pala. Iniwan na lang ng lalaki yung bangkay na aswang doon. Anong mangyayari doon? Tanong ni Sandro. Bilisan na natin sa pag-uwi. Bago pa makita ng kapwa aswang yung bangkay na kasama nila. Baka tayo pa mapagdiskitahan na pumatay doon. Seryosong sabi ni Felix. Nagmamadali silang maglakad
na halos buhatin na nila ang kanilang paa. Humihingal silang nakauwi. Kinagabihan, matapos ang hapunan, nagsunog na naman ang gulong si Felix. Ganun din ang mga kamag-anakan nito. Bawat bahay ay nagsusunog ng goma. Habang paunti ng paunti ang bilang ng mga aswang dito, lalo silang nagagalit. Maanong magsialis na lang sila? Inis na sabi ni Felix habang isinusulong ang goma sa apoy. Ano ba ang magandang ideya para magsialis yan sila? Tanong naman ni Jemel. Kapag dumami ang mga tao dito. Kasi kapag marami ng tao, natatakot din sila. Sagot ni Felix. Mag-asawa ka na, tapos mag-anak ka na madami. Pabirong sabi ni Sandro. Sira ka. Napatawa mo ko dun Loko. Natatawang sabi ni Felix. Bakit? Hindi ba yung pwede? Natatakot ka rin na itira dito yung pamilya mo, ano? Tanong uli ni Sandro. Hindi na umimik si Felix. Alam na niya ang sagot nito. Isang araw na lang ang natitirang bakasyon nila sa lugar ni na Felix at uuwi na sila. Hindi na sila gumala at nakipagbanding na lang sila sa angkan ni Felix. Sama-sama silang kumain ng hapunan ng gabing yon. Masasaya silang lahat. Mas natuwa pa sila dahil walang nangangambalang aswang sa kanila hanggang sa sila ay magsitulog na. Hating gabi na nang maalimpungatan si Felix dahil nakarinig siya ng mga alulong ng aso. Alam niyang malayo ito sa kanila pero nagdala ng kilabot sa kanya ang mga alulong na yon. Bumangon siya sa higaan at lumabas ng silid. Naabutan niya na nasa sala ang kanyang lola at tiya. Bakit gising pa kayo? Tanong niya. Nagising ako sa alulong ng mga aswang. Sagot ng kanyang lola. Ibig sabihin kanina pa po sila umaalulong? Oo, hindi ko alam kung ano ang ipinapahiwatig na mga yon. Maya-maya ay nagising na rin si Sandro. Naririnig ko po yung mga aso, lola. Aso po ba yun o aswang? Mga aswang yon na po. Kapag hindi ka marunong kumilatis ng aswang, mapagkakamalan mong aso ang mga yon. Bakit po kaya sila umaalulong? Nakakatakot naman. Sabi pa ni Sandro. Hindi natin alam. Matulog ka na lang uli. Di ba bukas luluwas na kayo ng Manila? Mahirap bumiyahe ng puyat. Sabi ng matanda. Nawala na po yung antok ko Sa bus na lang po ako matutulog uli. Inalok siya ng kape ng tiyahin ni Felix at tumango na lang siya. Inumaga na sila sa pagkukwentuhan at pakikiramdam sa paligid. Walang patidang pag-alulong ng mga aso. Nagsasalita ng mga ito, dahilan kaya hindi na rin sila nakatulog pa. Maagang gumayak si Sandro. Pagkatapos siyang maligo, isa ka naman nagising si Jemel. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Minadali na rin sila ng lola ni Felix sa pag-alis. Hindi niya alam kung may kinalaman ba ang pag-alulong ng mga aswang sa pagmamadali ng lola ni Felix na makaalis na sila sa kanilang lugar. Pagkatapos nilang kumain at maggayak, ay ipinahatid na kagad sila sa sakayan ng bus. Pagdating doon, ay nagpaalam na sa kanila si Felix. Oh, hindi ka sasama sa pagluwas? Tanong ni Sandro sa kaibigan. Susunod ako, Pards. Ayusin ko muna ang maiiwan ko dito. Sige na, mag-ingat kayo sa biyahe Kayo nang makauwi, di ba? Tanong ni Felix sa kanila. Oo naman, Pards. Mas madali ang umuwi kaysa lumuwas ng probinsya, no? Sagot ni Jemel. Oh, good. Sige, mag-ingat kayo sa biyahe Uwi na ako. Tinanguan nila ang kaibigan at inihatid pa ng tingin ng tricycle. Nang di na nila matanaw ang sinasakyan ni Felix, ay saka sila sumampa ng bus. Kinakabahan ako sa kanila, Pards. Sabi ni Sandro kay Jemel. Kaya na nila yun. Kung ano man ang kakaharapin nila, alam kong malalagpasan nila yun. Magtiwala ka kay Felix, no? At sa buong angkan niya. Susunod siya sa Maynila pagkatapos ng lahat. Tama. Saka mas mahirapan silang kumilos kapag nandun tayo Kasi iniisipan nila tayo. Pero pag sila lang, ayos lang sila. Pangungumbinsin na rin ni Sandro sa sarili para mapanatag siya. Mahigit 2 linggo nang nakakabalik sa trabaho sina Sandro at Jemel. Pero hindi pa rin bumabalik si Felix. Parehong walang ganang kumain ng dalawa. Nakaupo lang sila sa kantin. Panay ang tingin ni Sandro sa kanyang cellphone. Ilang tawag at text na ang ginagawa niya
ay hindi pa rin niya makontak ang kaibigang si Felix. Bakit kasi walang signal dun? Kakainis naman. Hindi tuloy natin siya makontak. Kumusta na kaya sila? Ayos pa ba sila? Bakit kaya wala pa si Felix? Panggagaliiti ni Sandro. Shh! Huwag kang mag-isip ng masama, no? Ayos lang siya. Malay mo lang, ayaw lang niyang bumalik muna dito. Sana nga, yun lang ang reason niya. Ayaw ko lang malaman na natalo sila ng mga kalaban nila. Sus! Si Felix? Kung matatalo man yon, babangon yon kahit multo na para lang ubusin yung mga aswang sa kanila. Masamang damo yun eh, no? Hindi yung basta-basta mamamatay. Sabi pa ni Jemel. Inabot na sila ng uwian at wala pa ring tawag o text ang kaibigan nilang si Felix. Wala pa rin silang gana habang naglalakad papunta sa sakayan ng jeep. Nainis pa si Sandro nang magsiksika na ang tao dahil naguunahan sa pagsakay. Mayroong isang tulak ng tulak sa kanyang likod kaya nabwisit siya at pinauna na lang ito. Nang tingnan niya ang nanunulak ay halos mapasigaw siya nang makitang si Felix ito. Wisit ka! Pards! Ikaw na ba yan? Sinuntok-suntok pa niya ang kaibigan sa balikat. Langya ka! Di kita nakilala! Gagong gupit ka kasi! Bagay ba? Sabi ni Felix habang tinitingnan ang mukha nila. Ang lalapad ng ngiti nyo ah. Miss na miss nyo ako, no? Sira ulo ka. Kala namin patay ka ni. Sabi naman ni Jemel. Oh, di nyo ako pinagtirik ng kandila. Pagbibiro naman ni Felix. Kadarating ko lang. Inabol ko kayo sa pabrika eh. Bilis yung makalis. Buti naabutan ko kayo dito. Ano, libre nyo naman ako ng kain oh. Gutom kaya ako. Hehehe, sige, saan mo ba gusto? Masayang tanong ni Jemel. Kahit saan, basta yung nakakabusog. Tama! Damihan mo na kain kasi madami kang kwento sa amin, oh. Sabi naman ni Sandro at tinila na ang kaibigan papunta sa karinderya. Panay ang kwento ni Felix sa mga kaibigan habang kumakain siya. Halos hindi na maintindihan ng dalawang sinasabi niya dahil punong-puno ng pagkain ng bibig. Uy, lunukin mo muna yan. Wala na kaming maintindihan sa sinasabi mo eh. Inis na sabi ni Jemel. Ganto kasi yun. Sinenyasan niya ang dalawa na lumapit sa kanya para marinig ang kanyang ibubulong. Napalayas na rin namin yung mga aswang, mga pards. Naitaboy na rin namin sila nung umalis kayo. Nagbabadya na pala sila nung sumalakay eh. Kaya sila panay alulong nung gabi. Naganda kami kaagad. Kami pa ba? Pero umatras sila. Natakot siguro na maubos ang lahi nila eh. Tapos ilang gabi na yung nakalipas, wala nang paramdam. Naging usap-usapan din sa lugar na wala na nga nangangaswang ng buntis sa lugar namin. Kaya yun, umalis na rin yung mga kolokoy na yun. Mahabang kwento ni Felix. Tapos, tinanong ni Lola kung kailan daw kayo babalik uli. Lo, parang kailan lang kami umalis ah. Sabi naman ni Sandro. Namimiss ka rin niya eh. Kinukumusta ka nga eh. Hayaan mo, kung wala nang aswang dun, padadalas na kami ni Jemel dun. Ayos! Sigaw ni Felix. Isang kanin pang libre nga dyan oh. Habol pa nito. Sumigaw naman si Jemel sa tindera. Ate, isang kaldero nga po dito. Pakisama mo na yung totong ha. Sira ulo ka talaga, Pards. Sabi ni Felix at nagtawanan na lang sila habang kumakain. Wakas.